Kamusta water signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang posible pang mangyari para sa mga water signs sa natitirang buwan ng 2024. Medyo mahirap makita sa camera kaya ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Kung gaano kadilim or kahirap yung mga nangyari sa'yo sa mga nakaraang buwan, ay maaalis ka na sa sitwasyon na ito. Kung hindi magmumula sa'yo yung tulong, yung family mo ang tutulong sa'yo para maiangat ka. Yung matatamo mong tagumpay ay maipapasa mo pa hanggang sa second or third generation. At saka dito sa tasa reading mo, pinapakita yung tulungan ng pamilya. At yung pagtulong nila sa iyo or pagtulong mo sa kanila, merong financial reward. Kung hindi man financial ang naibalik, may ibang blessing na darating na makakatulong pa rin sa pag-unlad. Kung sinisimulan mo to or binabalak pa lang na simulan, ito na yung pangmatagalan. Sa career man or negosyo, malaki yung magiging tulong ng career na ito or negosyo sa buhay mo. Kasi nga tuloy-tuloy siya sa tasa na ito pinapakita. At saka, maging maagap ka sa kung ano yung napapansin mo sa relasyon nyo ng person mo para hindi kayo mauuwi sa pagtatalo o kaya hiwalayan. Kasi may chance na masave yung relationship nyo lalo na kung maagap ka. Pero hindi lang naman yan yung kaso kasi may posibilidad na ikaw din mismo may problema sa relasyon. Ikaw mismo yung nasasangkot. Kaya may panahon ka pa naman para mapabuti mo yung relasyon nyo ng person mo. Pero kung ang tinutukoy patungkol sa relasyon sa negosyo, maging makatao para makasurvive yung negosyo mo. Marami ka pang matutuklasan sa sarili at saka yung kutob mo yung magiging guide mo. At saka yung talent mo sa pagkanta or pagsayaw, ito yung nagiging daan para magkaroon ka ng communication sa mga kaibigan mo. At saka kahit na friendly ka or marami kang kaibigan, private ka pa rin na tao. Open ka lang sa mga taong nakakaunawa sa iyo. Merong person na magme-message sa iyo na pwedeng ayain ka niya sa salo-salo o kaya dahil sa matagal na kayong hindi nakapag-usap. At saka kahit na busy ka, nakakaya mo pa rin balansehin yung personal mong buhay at saka career. At saka, sa career or negosyo, kailangan ng teamwork kasi ito yung mas magpapaangat sa iyo lalo. Kung mag-isa ka lang na tinataguyod yung negosyo mo, kailangan mo ng idea ng iba. Makakabuti yung mag-research para sa mga makabagong idea para makasunod ka sa kung ano yung trend ngayon. At saka may mga person na nananaginip na hindi nakakatulong sa'yo, mas lalong nagpapagulo pa sa isip mo. Huwag mo masyadong i-focus yung isip mo sa mga panaginip, sa kung ano yung nangyayari sa realidad. Kasi sa reading mo na ito, maraming changes, rebirth,
na mas lalong magpapa-prosperous, magpapaunlad sa buhay mo. Kaya tanggalin na yung mga negativity kasi marami pang mangyayari sa buhay mo na mas makabuluhan at saka mahalaga. Meron ding dobleng swerte na darating sa iyo. Pero syempre, mas pipiliin mo yung tingin mo mas malaki yung potensyal. Pero kahit alin naman dun sa choices na gagawin mo, maganda pa rin yung resulta. Alamin muna natin kung ano ang message ng mystical card sa iyo. Ang unang card ay respect. Itong card na ito, ipinapahiwatig sa iyo na hindi sa lahat ng panahon ay puro yes na lang yung isasagot mo. Importante rin kung ano yung true feelings mo sa situation. Kung alam mo sa sarili mo na hindi makakabuti yung situation, kailangan mo na itong i-release. Itong reunion naman, may posibilidad na magkaroon ka ng pagkakataon na makita yung person na matagal mo nang hindi nakausap or nakita. Pangalawang card mo na ito na communication, na ito yung kailangan para magkaroon ng closure kung ano man yung gumugulo or takot na nararamdaman. At saka sa tasa reading, pinakita rin na merong magme-message sa iyo. Kaya sa'yo pinaparelease yung mga negativity para magsimula na yung positive na dapat dumating sa buhay mo. Alamin natin kung ano ang message ng person mo, ang feelings niya or ang situation niyo. Siya nga pala, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Mukhang pareho kayong may issue ng person mo. 7 cards yung kinuha ko, guys. At ang una, pareho lang din sa sinasabi ng naunang cards na i-let go na yung takot. Kasi kailangan mong matutunan yung lesson na dumarating sa bawat journey ng buhay mo. Itong illusion naman, may kailangan na clarity sa situation mo. Kaya nga nabanggit sa tasa reading na nananaginip ka na kasi nga magulo yung isip mo. Kaya sinasabi sa tasa reading na maging alerto ka kasi yung love sa inyo ng person mo ay nananatili pa din. Huwag niyong hayaan ng person mo na yung worries, misunderstanding, or pagtatalo ang maging hadlang. Kailangan yung mas maging malapit pa kayo sa isa't isa para soon may babalik muli yung pagiging isa. Yun talaga, guys, so mahal niyo yung isa't isa, kaya kailangan ng bonding kaysa sa manaig yung pagtatalo or pagdududa. Gustong mag-reach out ng person mo sa iyo. Mas makakabuti na maging inspire at saka lakasan mo yung loob mo sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Bigyang pagpapahalaga yung mga taong importante sa iyo. Mas maigi na yung ikaw yung nagbibigay kesa sa ikaw yung nagdadamot. Yung galit, pwedeng lumipas yan pero yung pagsisisi, habang buhay dadalhin. Ang maganda nito, may reunion na card na ipinakita, diba? Ibig sabihin, may mga chances pa or pagkakataon
na makakausap mo pa yung person na para maayos yung situation. Kasi itong mga cards, ang gusto na magkaroon ka ay yung respeto sa sarili. At saka ilang buwan na lang, malapit na matapos yung taon na ito. Mas maigi na tinatapos mo na yung mga hindi naman magandang sitwasyon sa buhay mo or mga worries. Nagawan mo na ng paraan na pwedeng pagkakasundo or communication. At saka sinasabi ko rin ito sa ibang reading ko na nakakasama yung sobra. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman itong tarot cards. Ano pa ang posibleng mangyari para sa mga water sign sa natitirang buwan na ito na 2024? Queen of Pentacles, Five of Wands, Five of Swords in reverse. Pinapakita ng mga cards na napaka madiskarte mong tao. At saka, natutugunan mo kung ano yung mga pangangailangan mo o pangangailangan ng pamilya, anuman ang gender mo. Dahil sa magaling ka sa diskarte, sa negosyo or career, pumapasok yung financial sa'yo ng walang hadlang. Ito yung problema. Nagkakaroon ng pagtatalo dahil sa kakulangan sa teamwork. Pwedeng katrabaho mo ito or mismo sa pamilya nyo. Kung bakit ito yung nangyayari, kasi inulit lang ng cards na ito na dahil sa kakulangan sa communication. Pinapakita ulit dito guys yung pagsisisi. Nakadalawang cards ka na at saka nakatatlong cards sa communication. May mga signs din na ipinapakita sa iyo ang universe na ito yung gawin mo, ito yung wag mong gawin, pero napupunta ka pa rin sa pantao na desisyon. Yung problema na pwede namang maayos, mas lalong nagiging magulo. Kung meron mang nangyayaring seryosong problema sa karir mo o negosyo, tutuldukan mo ito. Sa career, ang ilan sa inyo may posibilidad na magpalit ka ng trabaho. Ang ilan naman kung sa negosyo, papalitan mo yung mga staff mo. Or yan yung magiging warning mo sa kanila. Kasi yung problema, umiikot-ikot lang at saka walang kooperasyon. Sa mga nasa relationship, katulad ng sinabi sa tasa reading at saka dito sa mga cards, na pipiliin nyo ng person mo na magkasundo muli. Kaya nga pinakita yung reunion. Natututo na kayo pareho ng person mo na magkaroon ng communication. Ang ilang single, meron kang standards pagdating sa pagpili ng makakarelasyon. Pero magbabago yung isip mo at bibigyan din ng chance yung ibang person na nagkakagusto sa iyo. Four of Wands, Six of Cups, at the Sun. Sa tasa reading at hanggang dito sa mga cards na ito ay pinapakita na naging aware ka na sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Ito na ngayon yung nagpapasaya sa iyo at saka nagiging malaya na din yung kaisipan at pakiramdam mo. At itong mga natitirang buwan na ito sa taon na ito, mas pipiliin mo yung maging masaya. Dito mo na in-apply yung sinabi sa mystical card na respeto. Mahirap yung mga nagawa mo at saka sakripisyo, pero ito pa yung nagbigay buhay sa iyo. Maganda yung naging kapalit. I-add ko nga pala guys sa mga naunang cards na kung ang ilan sa inyo
yung person mo mapanakit. Kailangan mo na siyang i-let go para itong mga pinapakita kong cards ang mangyari sa iyo. Sa financial, naka-4 na cards ka na maganda yung magiging takbo ng financial mo. Matututo ka rin na mag-budget para sa kasiyahan, yung personal na pangangailangan at saka kung ano yung dapat mong itabi. Diba sinabi nga sa tasa reading na marunong ka na magbalanse? Kung meron ka mang nahiram na financial, mababayaran mo na ito. Kung meron kang investment, lalago ito. Ang maganda nito, yung natatamo mong tagumpay na isi-share mo din sa kapwa mo. Pwedeng idea o kaya tulong pinansyal. Sa mga nasa relationship, happy ang family nyo. Itong 3 cards na ito ang nagsasabi na lalaki pa yung pamilya nyo. At para sa ilan na nagkaroon ng problema sa relasyon, naka 3 cards na naayos nyo na ito ng person mo at saka kung ano man yung mga issue na hindi na pag-usapan ay nagkaroon na ng linaw. Naka 2 cards na rin para sa celebration, pwedeng kasalan or engagement, party. At para sa ilang single, happy ka na single ka. Pero yung dati mong nakarelasyon, magkakaroon ulit kayo ng reunion or yung biglaan na magkikita kayo. Bata pa kayo nung nagkarelasyon at magsisimula ulit na magkaroon kayo ng communication. The Strength in reverse, Knight of Swords at 4 of Swords. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na merong sikretong mabubunyag sa iyo at saka pinapayuhan ka din na wag mong kontrolin yung buhay. Ano man yung mga problemang dumarating or challenges ay mapagtatagumpayan mo. Katulad ng sinabi sa tasa reading na maging aware ka sa mga situation para hindi na maging apoy yung problema. At saka kahit na mahirap yung sinasabi ng mga cards, kahit na galit ka na sa situation, kailangan mo pa rin kontrolin yung emosyon mo. Huwag nang patagalin yung problem, lalo na't ang ilan sa inyo na water sign, gumugulo ito sa isip mo. Sa kalusugan, healthy naman yung ilang water signs pero may iba na walang control. Kaya ang ilan sa inyo magkakaroon ng matinding stress o kaya illness. Huwag mong abusuhin ang katawan mo. Kung binibigyan ka na ng sign, kailangan mong magpahinga. Kasi naka 2 cards na dahil sa stress o kaya dahil sa sakit, ma-hospital ka. Siyempre, mahirap sundin yung sinasabi ng mga cards. Pero kung ito yung makakabuti sa iyo, kailangan mong sundin. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo At saka ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Para sa ilang single, naka 3 cards na huwag pabigla-bigla sa desisyon. Tiyakin mong maigi kung ano yung totoong feelings mo. Para hindi maling tao yung mapili mo. Kasi darating naman talaga yung totoong deserve mo. At para naman sa ilan na nasa relationship, huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng pagkabalisa o kaya takot.
Kailangan din sa relasyon yung space, yung ma-enjoy yung time mo para sa sarili. Para kung may issue man ay mapag-uusapan nyo ng payapa. Ito naman yung nagsasabi na nagkakaroon na ng pagbabago sa pananaw mo or sa relasyon nyo ng person mo. Pareho nyo tong pinag-isipang mabuti. At ito yung naging positibong resulta. Yung healing sa situation na nile-let go na kung ano man yung mga worries or hindi magandang sitwasyon sa relationship. Ang ilan nasa proseso pero ito pa rin yung patutunguhan, yung letting go sa negativity. Sa bawat chapter ng buhay mo, marami ka nang na-achieve at ito yung gusto mong ipagpatuloy, yung maging positibo at yung mawala na rin yung mga hadlang na nangyayari sa buhay mo. Kaya hinahayaan mo na i-apply sa buhay yung letting go, communication, at saka reunion kasi meron ng forgiveness, kumbaga may pagpapatawad na sa mga nangyari na malaking tulong sa physical at mental health mo. Katulad ng naunang card na respeto, napoprotektahan mo na yung positive energy mo. Nakakaya mo na ring protektahan yung loved ones at saka sarili mo dahil sa mas nagiging matatag or matapang ka na. Itong daydream naman, may mga sitwasyon sa panaginip mo na pinapakita yung loved ones or yung person na importante sa iyo. Na hindi mo kailangan mag-worry kung ano man yung mga negatibo or gumugulo sa isip mo dahil sa panaginip. Kasi gising ka man or hindi, yung nakalaan para sa iyo ay mapupunta para sa iyo. Hindi mo man matanggap ng panahon na ito, pero sa ibang parte ng buhay mo darating. Magdasal at saka huwag mawalan ng tiwala sa sarili kasi kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon, may mga dahilan. Merong nababawas, merong nadadagdag. Pero patuloy pa rin nababalanse yung buhay mo. Alamin natin yung final card. Ang final card ay Seven of Swords. Ibig sabihin nito guys ay alam mo na kung ano yung nakalaan para sa iyo at saka yung mga bagay na kailangan mo nang tapusin. At saka lahat ng katanungan mo sa buhay ay magkakaroon ng kasagutan. Pangatlong card mo na ito. Meron ka ring gagawin na desisyon soon na ipinakita sa tasa reading at dito sa cards. Sikapin mo na mapili kung ano yung gusto mo at kung ano yung tingin mo magdadala sa'yo ng development or improvement sa buhay. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Pasensya na guys na putol. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Cancer, Leo, Gemini, Scorpio, Virgo, Taurus, at Sagittarius. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo.
Y, M, H, S, Q, F, C, E, L, U.